Mga kamanibela, welcome to my garage. Ito yung tinatawag naming Alfred Man Scale. Ito ngayon yung aking BMW S1000RR. So ito yung ginagamit namin, especially sa mga racetrack. At ito naman yung ating GS Anniversary Edition, which is 40 years anniversary. Yung BMW 1250 HP Adventure Bike. At ito naman yung pinakabagong BMW ngayon, 1300 GS. Dito naman sa kabila, meron tayo dito yung Kawasaki ZH2 na kilala ng mga followers natin na si H2O kasi nga Alfred Watermax eh. At ito naman si Guanzi. Ayan, isang Z1000R Kawasaki. At dito naman, meron tayong Monster Ducati. At Ducati Street Fighter V4S. And we have also a Multistrada V4S. Ito po yung radar na kung saan meron na rin siyang adaptive cruise control. Kapag ikaw'y bumibiyahe, kusa siyang bumibilis at bumabagal, depende doon sa facing ng kaharap mo, mga kamanibela. At meron din tayo dito na Italian dragster, Italjet, which is ngayon lumilipat na tayo sa ibang collection. This is my wife's collection. Yung nakikita niyo po dito, ito po, lahat po ito ay motor na ginagamit ko para sa aking mga rides. Lahat po na ito ay regalo sa akin ng aking nag-iisang asawa. Ayan. At ipapakita ko naman sa inyo yung regalo ko sa asawa ko. So ito naman ay regalo ko sa kanya. This is Italjet Dragster. Dahil yung maliliit na motor na makikita nyo dito sa aking garage, lahat ito ay regalo ko sa kanya. Meron tayong 2 Hulyo, twin yan. At meron po tayong Vespa Sprint na nilagyan namin ng sidecar na actually kaya namin pinagawa ito dahil sa gusto namin magpakasal ulit. Kissy! Gusto namin magpakasal ulit dahil sa, syempre, ganun ko siya ka-love. Kaya ito pang prenup namin. And one of my top 3 bike, this is pangatlo sa pinaka-paborito kong motorsiklo dahil maraming outreach na ang narating nito. Ang KTM EXC dahil ito, napupuntahan niya yung mga kabundukan natin na parang imposibleng marating ng motorsiklo pero paggamit ko to, kayang-kayang marating. At nandito naman guys, ang bagong regalo ko rin kay Mrs. Max, which is the Vespa Armani Emporio, which is 2,000 lang sa buong mundo ang ginawa at isa nandito yon. Ngayon, yung mga motorsiklo na ginagamit naman namin sa mga trails, we have KLX 140 at RF at meron din tayong KTM SX 85cc, Husqvarna 350, we have CRF 2015 250cc at KTM 250 at isang 450. Lahat po ng mga motor na yan, ayan yung mga ginagamit ko sa mga races before at certified FIM pass lahat ng mga yan. Ibig sabihin talagang ginagamit sa mga pangkarera. At ito naman yung mga motor ng anak ko, which is meron silang 50cc SX Senior at isa pang SX na 50cc. Na sa ating interview, napanood nyo naman, yan yung motor nilang dalawa. At dito naman sa loob, mga kamanibela, pasok po kayo sa mga regalo ko kay Mrs. Max. Yan. So dito, makikita nyo po dito, yung tinatawag naming Junior Edition na Husqvarna. This is 50cc also, pangkarera din. At ito naman yung regalo ko kay Mrs. Max, unang-unang Vespa na limited na nabigay ko sa kanya. But before, meron akong previous model na ibinigay sa kanya, pero wala na siya dito ngayon, nasa ibang garahe na. So, ito yung pinakaunang-unahang Vespa, CN Witherspoon, yung designer ng Nike shoes. Ito po yung ating Vespa Edition na limited. At we have also a Lambretta. Ayan. Ito po, nag-iisa po ito, Lambretta Speciale. At we have also Vespa Red, HIB Red. Kung bakit po siya tinawag na Vespa HIB Red, dahil part of the revenue ng Vespa o ng Piaggio ay ibinigay sa mga HIB victim. So, kaya po siya HIB Red. Dito naman po tinatawag nating Picnic Edition dahil kami ni Mrs. Max ay mahilig mag-picnic. So, ito po yung aming ginagamit kapag gusto naming mag-picnic. But actually, pang ano lang, pang show off lang kasi hindi talaga ginagamit. Lahat po ito ay zero ondo dahil i-preserve namin yung kanyang mileage.
At dito naman guys, meron dito yung 75th anniversary ng Vespa, which is also a limited edition. We have also Vespa Elegante, yung nasa dulo na yon. At yun po, according to my research, 3 lang ang dumating sa Pilipinas ng ganong klaseng Vespa Elegante. At ngayon naman, meron naman tayo dito yung Justin Bieber. Ayan. So kung bakit siya tinawag na Justin Bieber, dahil ito ay isa ring limited na motorsiklo. At ito po ay si Justin Bieber mismo, personality niya ang nandyan. So siya mismo ang nag-design. At andito naman po ang tinatawag nating Z Journey na Vespa, which is 300cc. At ito naman po ay one of our favorite na motor dahil actually sa lahat ng Vespa rito, ito lang po ang ginagamit namin sa kalsada. Kaya ito, naka all-in suspension na rin. At kung bakit ito ang paborito namin dahil number 6, my wife's birthday. Yan, kasi regalo ko sa kanya to. So everything you see here is my gift to her. Ngayon ito naman po yung tinatawag naming Vespa Color Vibe, which is also a limited edition, na kung saan hindi siya kumpleto kapag nag-iisa. So kailangan dalawa siya. So ito po, kumbaga papansin nyo, dito red, orange, and then dito blue. So alternating siya, kung makikita mo dito red, tapos dito blue. Yung mags niya blue dito red. So this is, we called it color vibe dahil parang partner talaga siya na kung saan hindi siya mabubuo pagka isa lang yung meron ka. So nandito yung dalawa. Dito naman sa ating display sa taas, ito yung mga race bike na ginagamit ng mga anak ko, which is Yamaha PW50. At according to my research din, almost lahat ng nagcha-champion sa motocross ngayon ay nanggaling sa Yamaha PW50. Dahil yan ang pinakamadaling gamitin na motor during at the young age. Dahil wala po siyang kadena. Propeller type yan. Ibig sabihin, safe sa mga bata at less ang chances na maipit sila sa mga kadena. Dito naman, yung mga helmet ng mga anak ko. Ito yung kanilang mga helmet na ginagamit sa mga races. Ito naman, helmet ko na yung iba na nandito. Dito naman yung mga display ko na helmet na also ginagamit ko sa mga adventure ride ko at sa mga racetrack. Mga kamanibela, sa episode na ito ay papakilala ko sa inyo ang nag-iisang Vespa collector at the woman behind my success, si Mrs. Ella Mags. Naging mahilig kami sa motor because of Alfred. Motocross days namin. Yep. Actually, motocross lang talaga. Our 5 kids, motocross rider sila. Yeah. So, yun. Pag nag-ride kasi yung mga anak ko, after ng karera nila, pinupuntahan kami ng mga tao. So, nagpapapicture, ang cute, ilang taon na nag-start, ilang taon na yung mga anak niya. At the age of 3, yung panganay namin nagmo-motocross na. So, namana nung mga kapatid nila. And then, dumating ang pandemic. So, sabi ko, Dad, stop muna tayo sa motocross. Kasi pag karera na ganyan, lapit-lapit ang mga tao. So, ayaw naman namin na, syempre, that time, maging carrier kami. Ano ko po law-abiding citizen po kami kasi. Opo. Hanggat maaari, kung mayroong batas na ini-implement ng gobyerno natin, hindi kami lalabag doon hanggat maaari. So, yun. Nung wala ng motocross, nag-switch kami sa gusto namin pumupunta sa bundok. Yun na. Physical activities pa rin. Opo. So, yung mga tanong nyo kanina, like, yung mga motor na ginagamit nila before, yan, nasa likod po natin. Ayan, mga champion bikes nila. That's why, hindi namin binibenta. Why Vespa, the Ferrari bike, scooter bike. Tama ba? Yeah, Vespa is the Ferrari of the scooter. So, wala na pong nakahigit dyan na other manufacturer. May naligaw lang. Lambretta. Si Lambretta naligaw. Opo. Gusto ko lang itry, pero never been ride. Never been used. All the Vespa here, almost lahat, 0 mileage. Ang ginamit lang namin is yung last na kinuha namin, yung 946 Armani.
mga kamanibela, ngayon ipapakilala ko kayo sa aking dalawang anak, which is sila rin po ay mga motorcycle enthusiasts at nag-ride din sila ng motorsiklo. So ito pala si Max. Hi, Introduce yourself. I am Watamax Maxima from grade 3 class. Yeah! Ano yung favorite na motor mo? The blue. The blue. What is What? your favorite motorcycle? The blue one? No, oh wait, no, the green. The green. Emerald But you green. can't, No. but you can't ride it. I know. I just only ride the blue one up back over there. Yeah. So, what do you like riding? What is the best time when you're riding a motorcycle? Motocrossing. Motocrossing. Do you beat other boys? I almost beat Ken. Almost lang. Almost lang. I remembered when I accidentally put too throttle. much, and then I just went up and spin and land. Yeah. Do you hurt? No, I wasn't. I was just shocked and scared. What is the most favorite motorcycle you ride? The white one. White one. And the White Husqvarna. Yeah. Yes. Do you I like also win to the competition? Second. When is the last time you ride? Last time, when we were practicing with Ate Shai. Yeah, during pandemic season? Yes. You ride every day? Yes. Yes. Every afternoon. What do you feel when you are riding a motorcycle? It felt like that I'm riding in the street, but Are you happy when you're riding a motorcycle? yes, I had fun. You have fun. Yeah. How about you? Are you happy when you're riding a motorcycle? Yes, but What is your advice when you to other kids to ride a motorcycle? do this. Do this. And What's that, Manibela? Use the brake. use the Use the brake. brake. And And then? what? Enjoy. Yes. Enjoy. Yeah. Especially you have to Happy. Happy. be Happy. yeah, And we succeeded. we succeeded. Sa influence ng dad, sa ate nila, parang nainganyo din sila na mag-ride. Tapos yung ate kasi nila medyo pag nananalo, oh, did you see that? Did you see that? Ganon. May angas na parang nai-encourage din sila na kaya din namin. Kung ano yung kaya ng ate, kaya din namin. So, yun. Right, Max? Always try your best. Always try your best. Ayun. What? Tsaka ano po, dapat kung gusto ng anak, Support. support lang si nanay at tatay kung kaya naman. Kung kaya naman. Kung kaya naman. Kasi may mga kids na, you know, hindi talaga kayang masuportahan financially. Pero kung meron naman, bakit hindi? Pero Kung- ako as daddy, ang one thing na pinakaayokong nangyayari, yung mga bata kapag gumaganito na, they want your attention. Most of the parents now, Gen Z, yung mga bata, you don't listen to the kids and then gaganituin ka nila. Mom, sila kasi, pag kunwari They want- nag-usap-usap they kami, want to talk to Mom, you." I'm talking to you. They want to talk to you eye to eye so they can express their feelings. Sa nowadays, sa panahon natin ngayon, yun yung pag humahawak na sila sa mukha kung gano'n, ibig sabihin, they want your attention. You have to pay attention to them. And sabi Minsan nga lang sila natin, maging bata. minsan lang yung magiging bata eh. At the age of 16, Yes. 15, may sariling mundo na sila. So, ang I-enjoy na. Ang liit nung panahon na mabibigyan mo sila ng attention, effort, oo. oo. Kasi the rest pag 15 pataas na, wala na. May Yes, sariling correct. mundo na. Sila nga po nakaseparate na ng bahay. Oo. Nakaseparate na sila. They didn't wanted to sleep with us now. Pero pag sinabi ni Alfred na, hey guys, I'm free today. It's movie time. So, yon yung maghapon na yon, they have to spend it. Actually, baliktad ngayon. Di ba sinasabi nila na, Dad, you don't have time to me. Hindi. Ako yung nagsasabi sa kanila na,
Hey guys, you don't have time to me. us. You spend your time with me, ganon. So kasi ako yung nag-demand ng oras nila every time na nandito kami sa Lalo bahay. na't nasa school maghapon. Oo. So kung paano namin naturuan yung mga anak namin at the very young age na makapagmotor sa edad na 3 years old, ay dahil sa nakikita nila yung happiness ko every time I ride. As a father, as a daddy, every weekend, ang bonding moment namin is pumupunta kami sa mga bundok at dinadala ko rin yung anak ko at yung asawa ko. So we camp there kasi ayoko na nakakalimutan nila yung pagiging simple yung buhay. Yung in the time na nagkaroon ng taghirap, nagkaroon ng mahirap na sitwasyon, gusto ko na yung paa nila nasa ground lang. I wanted them to feel na talagang survival mode. Yung mga ganon na you can eat what I eat, you will eat kung ano nandyan. Hunting, parang ganyan. So, palagi yan, yan ang bonding moment namin. And yung mga anak ko, they see how happy I am when I'm riding a dirt bike. And the time na yon, when I'm practicing a motocross somewhere in San Fernando, La Union, so I jump on racetracks, and then all of the sudden, biglang sinabi sa akin ng anak ko, Daddy, bilan mo ako ng motor. I wanna ride. Yon. Nung time na yon, yung anak ko, that was 2.5 years old, she also riding a bicycle, no pedal bicycle, we called it strider. So they stride on the racetrack, no pedal bike, they can balance. And then that 2.5 years old, nagsabi sa akin na gusto rin lang magmotor. That's the time na pagbaba ko from San Fernando, La Union, dito sa lugar namin, naghanap agad ako ng motorsiklo na 49cc. Yung the grass cutter, which is China. Mumurahin lang para hindi tayo mapagastos. Kasi kapag binila mo agad ng mamahalin, tapos di naman niya kayang gamitin, sayang yung pera. Ito po yung aking mga motorsiklo ngayon. At sa kabilang garahe naman, nandun naman yung ating mga 4 wheels. Meron tayong Jeep Wrangler Rubicon at meron din tayong Mustang GT 5.0. Meron tayong Ram Revel at yung ating dalawang Land Cruiser, which is yung isang LC200 at isang LC300. Top 3 vehicles and motorcycles na binavalue namin. Actually, wala dun sa nabanggit ko. Ang pinaka-memorable sa akin is yung aking Toyota Hilux 2000 model. Kasi mahilig po kami ni Mrs. mag-appreciate at magpahalaga ng mga bagay na unang naipundar namin ever since. Which is, ito nga po yung top of my list, which is the Toyota Hilux 2000 model. And I could say ito, one of the top 3, the BMW 1250R, dahil ito po ang unang-unang big bike na iniregalo sa akin ni Mrs. Max. At pangatlo sa aking listahan, yung aking dirt bike, which is the KTM 300 SX. Ang reason kung bakit yung Toyota Hilux ang aking pinaka-paborito dahil nung nagsisimula pa lang kami sa negosyo namin, nung time na struggle namin, those cars ang talagang tumatawid kami ng iba't ibang lugar. Punta kami ng Palawan, ng Mindanao, ng Cebu, using our Toyota Hilux para sa negosyo namin. Kumbaga, hindi kami tinirik ever since. Talagang matibay din yung sasakyan. That's why hanggang ngayon, actually, gumagana pa rin yung mga sasakyan na yan. The reason why we are not selling our bikes, it is because yung mga motorsiklo na to, hard-earned money namin to. Kumbaga,
alam namin sa sarili namin kung gaano siya kahirap makuha, pinag-ipunan. Hindi naman po siya instant na pag binili mo, andyan eh. Hindi po ganun eh. Everything na nakikita nyo sa garage na to, ito yung time na bibili kami ng isang motorsiklo dahil na-stress kami ni Mrs. Kumbaga, the happiness after you buying something na pinapangarap mo. Just like this bike. This BMW is one of my wish list. Yung happiness na nabili mo sa kanya, it's not about the value of the bike. It's about the happiness that the bike give it to you dahil nabili mo yung bagay na gusto mo. So para sa amin ni Mrs., kaya nga sabi namin lagi, kapag na-stress kami, bumibili kami ng motorsiklo. So nagiging stress reliever namin siya. Kumbaga, kanya-kanya kasi tayo ng bisyo eh. Kanya-kanya tayo ng realignment in life eh. There are some people na kapag nabili nila yung gusto nila, kunyari, alahas man yan, bags man yan, or sapatos man yan, or anything na nagpapasaya sa'yo, anything na pag nabili mo, tapos naging masaya ka, eh, yun po yung tunay na happiness kapag nabili mo yung bagay na pinapangarap mo. Not about the motorcycle. Kumbaga, ito po, this is our trophy na, I am capable of buying this thing. Parang ganon. So, this is my reward. This is my trophy. And kapag ganun po ang nangyayari, mas nagiging productive kami sa mga bagay na nais pa namin gawin in the near future. Kasi hindi kami papayag na, hanggang dito ka lang, hindi. Yung word na contentment, we don't like that. Me and my wife, we don't like to be contented. Kasi ayaw namin mag-settle down. Meaning, ang goal talaga namin, gusto namin, every year, move pataas. And the reason why, kung bakit moving pataas, dahil alam namin na kapag tumataas kami, mas marami pa kaming taong matutulungan. Alright mga kamanibela, welcome po sa aking garage naman ng mga sasakyan. So nandito makikita nyo nakagarahe ang ating Land Cruiser. This is a Land Cruiser Dubai version, LC200. Usually ginagamit ko po ito sa mga okasyon pag na-invite tayo. And one of my favorite car here is a Land Cruiser 300cc dahil ito po ay merong self-drive control at mas pinadali po niya yung aking mobilizations. Dito naman guys, nito ang Ram Revel 1500. So ito isa sa paborito ko rin. This is a V8 engine na kung saan ay matipid naman siya kahit ganito kalaki yung kanyang body. This is also a Jeep Wrangler Rubicon na kung saan ginagamit ko sa mga overlanding namin, 4x4. At kinostomize ko na rin siya at ang setup ng ganito kalaki na naglaki ako ng gulong, nag-regear na rin tayo, ay umabot na rin almost ng 1 million. Dito naman sa ating Mustang GT 5.0, this is my gift to my wife. Ito po ang unang-unang sports car na ipundar namin na kung saan lalo kaming nagsipag nung nabili namin to. So as I'm saying mga kamanibela, ito yung isa sa pinaka-paborito kong sasakyan dahil dito kami nag-start nung kami nagsisimula pa lang ng aming negosyo at ito ang nag-i-inspired sa akin na every time I look in this car, naalala ko yung hardship namin, naalala ko yung pinaghirapan namin, naalala ko kung gaano kami sinubok ng panahon sa mga panahon ng aming pagsisimula. Kaya ayoko rin ibenta dahil ito yung nagiging fuel sa akin na gawin ko pa yung aking makakaya at the best sa bawat bagay na gagawin ko. At syempre, tuwing nakikita ko siya, dahil naalala ko nga kung saan ako galing, of course, gusto ko ma-maintain kung ano man yung meron ako ngayon. That's why this is one of my best na sasakyan sa akin. Although, hindi ko siya nire-restore, hindi ko siya nire-retouch dahil I wanted to keep it na ganito. Kasi yung mga gas-gas na yan, yung mga nakikita nyo na yan, lahat yan may memory sa amin. Dahil yung mga gas-gas, yan yung tinatawag naming scratches of memories. Ngayon mga kamanibela, nakita nyo na kung ano yung mga nandito sa ating garahe. At please, comment down below para sa mga episode natin kung ano yung gusto nyong reviewin natin dito para sa inyo mga kamanibela.